Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Nais lang nating batiin ng happy listening ang ating mga kamanggagawang Tatay Pastor Johnny Reyes and Nanay Pastora Jessica Reyes dyan po sa lugar ng Pangasinan. Ganon din happy listening sa ating mga kamanggagawa dyan sa lugar ng Laguna, si Reverend Jean Manganti and Pastora Glenda San Juan Manganti. Purihin ng Diyos sa inyong buhay paglilingkod. Ito ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera, at ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Kaagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay binigyan natin ng pamagat na 3 hakbang sa paglilingkod. Mula noong mga nakaraang taon, nakatanggap tayo ng napakaraming pagpapala. Pero sa dami-dami ng mga pagpapala, alin ang namumukod tanging pagpapala ang gusto nyong ipatotoo ngayon at ipagpasalamat sa Panginoon? Dahil sa mga pagpapala at biyaya ng Diyos sa atin, ano kung ganon ang karapat-dapat na sukli natin sa Diyos? Noong nakaraang pag-aaral natin ay napagkilala natin mula sa Romans chapter 12 verse 1 kung ano ang karapat-dapat na sukli sa Diyos. Basahin lang natin sumandali ang sinasabi sa mga talatang ito. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Kaagapay, ano ang karapat-dapat na sukli natin sa mga kahabagan ng Diyos? Ano ang katanggap-tanggap na ganti natin sa mga biyaya at pagpapala ng Diyos? Sa totoo lang, wala tayong kakayanan na suklian at gantihan ang Diyos. Ang tanging magagawa natin ay magpasalamat sa Diyos. At bilang katunayan ng ating pasasalamat, binibigyan tayo ng pribilehiyong maglingkod sa Diyos. At ayon sa Romans chapter 12 verse 1, ang paglilingkod ay nagsisimula sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating katawan bilang handog na buhay sa Diyos. Ang katawan ay sumasagisag sa buong buhay natin. Katawan, kaluluwa, espiritu, pag-iisip, damdamin, pasya, ang ating personalidad at buong pagkatao, ang ating mga talento, galing, kakayahan at maging lahat ng ating tinatangkilik. Ang pag-aalay na ito ng ating buhay ay siyang makatuwirang paglilingkod. Pero ano ang ibig sabihin ng paglilingkod? Ano-anong mga tiyakan at praktikal na paraan ang dapat nating gawin upang tayo'y tunay na makapaglingkod sa Diyos? Kagapay, ito ang iba't ibang larangan ng paglilingkod. Sa Romans chapter 12 hanggang Romans chapter 16 ay nililiwanag ni Apostol Pablo ang iba't ibang larangan at sitwasyon kung saan tayo dapat maglingkod sa Diyos. Dito sa Romans chapter 12 ay binabanggit ang 3 larangan. Una, sa personal na buhay. Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ikalawa, sa loob ng iglesia. Romans chapter 12 verses 3 to 8. For by the grace given me, I say to everyone
of you. Do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we ought many form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Ikatlo, sa labas ng simbahan o iglesia, Romans chapter 12 verses 17 to 21, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Amen. Kagapay, sa nalalabing mga kabanata ng Roma ay makikita natin ang iba pang larangan. Una, sa relasyon natin sa gobyerno. Matutunghayan natin yan sa Romans chapter 13 verses 1 to 7. Pangalawa, sa relasyon natin sa madlang lipunan. Romans chapter 14 verses 8 to 14. Pangatlo, sa relasyon natin sa mga magkakaibang paninindigan. Romans 14 verse 1 and 15 verse 6. Pang-apat, sa relasyon natin sa dakilang habilin or Great Commission. Romans chapter 15 verses 7 to 33. At ang panglima, sa relasyon natin sa ating mga kaibigan. Romans chapter 16. Mapapansin natin na ang ating paglilingkod sa Diyos ay sumasaklaw sa kabuuan ng ating buhay. Sa susunod na mga pag-aaral ay tatalakayin natin ng isa-isa ang mga larangang binanggit natin. Subalit ang tanong, saan tayo dapat magsimula? Kagapay, tayo'y magsisimula sa ating personal na buhay. May kasabihan, charity begins at home. Ang kawang gawa ay nagsisimula sa tahanan. Amen? Dapat ay ayusin muna natin ang ating sariling buhay at sariling pamamahay bago tayo makapaglingkod ng maayos at makabuluhan sa labas. Ipinaliliwanag sa Romans chapter 12 verse 2 kung paano natin dapat ayusin ang ating personal na buhay. Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sa Tagalog, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Tatlong hakbang o aksyon ang makikita natin sa Romans chapter 12 verse 2. First step, do not conform to the pattern of the world. Huwag tularan ang sanlibutan. Second step, renewing of mind. Magbago ng pag-iisip. Third step, know God's will. Alamin at gawin ang kalooban ng Diyos.
Isa-isahin natin kaagapay. Unang hakbang, huwag tularan ang sanlibutan. May magandang salin sa English si J.B. Phillips para sa Romans chapter 12 verse 2. Sabi dito, don't let the world around you squeeze you into its own mold, but let God remold your minds from within, so that you may prove in practice that the plan of God for you is good, meets all His demands, and moves towards the goal of true maturity. Amen? O kaagapay, napakalakas ng impluensya ng sanlibutan sa ating paligid. Tayo ay parang pinipiga ng sanlibutan upang mapasunod sa hulmahan at anyo ng pamumuhay nito. Ano ang mga patunay ang nakikita natin na tayo pinipiga ng daigdig para sa sumunod sa Kanya? Isang pinakamalinaw na patunay ay sa pananamit. Bakit napipilitang mag-shopping ang maraming tao, lalo na ang mga kabataan, para makasunod sa pinakabagong fashion? Alam mo kaagapay, kung sasabihan mo ang isang kabataan, maayos pa naman ang damit na binili mo noong isang taon, bakit ka bibili ng bago? Sasagutin ka, nakakahiyang isuot na yan, hindi na uso. At hindi na lang kabataan, pati na ang mga nakakatanda. Masyadong malakas ang pressure ng fashion ng daigdig sa kanila. Sa Amerika, ang tawag dito ay keeping up with the Joneses. Sunod-sunuran sa moda. Alam mo kaagapay, ganito ang isip ng marami. Mayroon ka na niyan, ako rin, dapat mayroon. Lalo na sa ating mga Pilipino, ang kultura natin ay nakadepende sa hiya. Mahiya ka naman, ano ang sasabihin ng ibang tao? Yan. Pero hindi lang Pilipino ang may problema tungkol sa sasabihin ng ibang tao. Mismong ang mga Hudyo, noong panahon ng Panginoong Hesus sa lupa ay masyadong pinipigan ng impluensya ng daigdig sa paligid nila. Basahin natin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila sa 1 Kabanatang 5, talatang 44. Paano kayo mananampalataya gayong tumatanggap kayo ng kaluwalhatian mula sa isa't isa at hindi ninyo hinahanap ang kaluwalhatiang mula sa tanging Diyos? Kaagapay, yan ang punot dulo ng problema ng mga Hudyo. Yan din ang punot dulo ng problema natin ngayon. Alin ang mas mahalaga para sa atin? Ang papuring galing sa tao o ang papuring galing sa Diyos? Nung nakaraang taon, ilang pagkakataon at anong mga sitwasyon ang iyong natandaan na ikaw ay nahadlangan sa paglilingkod sa Diyos dahil sa takot mo sa sasabihin ng tao? Sa taong ito ng 2026, handa ka bang gumawa ng matatag na pasya? Handa ka bang magsabi, Panginoon, tanging ang papuring galing sa iyo ang hahanapin ko mula ngayon at hindi na ako matatakot o mahihiya sa sasabihin ng ibang tao? Para sa taong ito, ang hamon sa atin ng Romans chapter 12 verse 2 ay ito: huwag tulutan na ang sanlibutan sa inyong paligid ay pigain kayo sa hulmahan nito. Upang makapaglingkod tayo sa Diyos ng maayos at mabisa, ang unang hakbang na dapat nating gawin ay huwag tularan ang sanlibutan. Ikalawang hakbang, magbago ng pag-iisip. Ayon sa salin ni J.B. Phillips, do not let the world around you squeeze you into its own mold, but let God remold your minds from within, so that you may prove in practice that the plan of God for you is good, meets all His demands, and moves towards the goal of true maturity. Let God remold your minds from within. Hayaang baguhin ng Diyos mula sa loob ang inyong pag-iisip. Itong pagbabago ng isip ay lubhang napakahalaga. Hanggat hindi nababago ang ating pag-iisip, ay hindi tayo makapaglilingkod ng nararapat sa Panginoon. Pag-iisip na di nagbabago, di makapagtrabaho.
Halimbawa, basahin natin ang Efeso Kabanatang 4 sa mga talatang 22 hanggang 24. Sabi dito, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Kaagapay, pansinin ang hakbang-hakbang na paraan ng pagbabago. Alisin na parang maruming damit ang dating pagkatao. Magbago ng pag-iisip, isuot na parang bagong damit ang bagong pagkatao. Nakita mo ba, kaagapay? Sa pagitan ng pag-aalis ng dating pagkatao at pagsuot ng bagong pagkatao ay naroon sa gitna ang mahalagang hakbang ng pagbabago ng pag-iisip. Ganyan din ang itinuturong 3 hakbang sa Roma, Kabanatang 12, talatang 2. Huwag tularan ang sanlibutan. Magbago ng pag-iisip. Alamin at gawin ang kalooban ng Diyos. Ang tanong natin ngayon ay ito. Paanong mababago ang ating pag-iisip? Basahin natin muli sa salin ni J.B. Phillips. Roma Kabanatang 12, talatang 2. Huwag tulutan na ang sanlibutan sa inyong paligid ay pigain kayo sa hulmahan nito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos mula sa loob ang inyong pag-iisip upang inyong mapatunayan sa praktikal na buhay na ang plano ng Diyos para sa inyo ay mabuti, akma sa kanyang kautusan at dadalhin kayo sa tunay na kaganapan. Pansinin natin ang sumusunod na katotohanan. Una, hindi tayo kundi Diyos lamang ang makapagpapabago sa ating pag-iisip. Tanging ang Espiritu Santo lamang ang may sapat na kapangyarihan upang burahin ang mga lumang kaisipan at palitan ng bagong kaisipan sa ating mga utak. May mga scientist na nagsasabi na ang ating utak ay parang computer na sinisidlan ng mga impormasyon. At tungkol sa computer ay may isang kasabihan sa English, garbage in, garbage out. Pasok basura, labas basura. Ang ibig sabihin, kung ano lamang ang impormasyon na ipinasok mo sa computer, ay yun din lamang ang impormasyon na lalabas dito. At sa bagay na ito, talo ang mga computer kay Kristo. Bago pa dumating ang computer ay sinabi na ng Panginoon in Matthew chapter 12 verse 34, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Pangalawa, ito ang sekreto ng pagbabago sa computer ng ating pag-iisip. Babaguhin ng Espiritu Santo ang ating pag-iisip sa pamamagitan ng 2 makapangyarihang sangkap, ang salita ng Diyos at ang panalangin. Una, ang salita ng Diyos dapat ay lagi at patuloy na pupunuin natin ng salita ng Diyos ang ating puso't isipan. Alam mo, kaagapay, kahit sa lumang tipan, ang prinsipyong ito ay natutunan na ng mga mananampalataya. Basahin natin ang aklat ng mga awit, kabanatang 119 sa mga talatang 9 at 11. Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan? Sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Sa talatang 11, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Kung ibig nating maglingkod sa Diyos, dapat punuin natin ang ating mga puso't isipan ng salita ng Diyos. At paano natin isisilid ang salita ng Diyos sa ating puso't isipan? Scripture memory. Sauluhin natin ang salita ng Diyos. Magagawa kaya natin ito? Kaya ba natin magsaulo ng salita ng Diyos? Alam mo, kaagapay, magandang gawin nating proyekto ito sa ating mga cell groups sa taong ito, 2026. Itakda natin ang goal na ito, 1 verse a week o isang talata bawat linggo. Di po ba?
Ngayon, ikalawa, ang pananalangin. Ang ikalawang mabisang puwersa na gagamitin ng Espiritu Santo upang baguhin ang ating pag-iisip ay ang panalangin. Maraming nahihirapang manalangin. Ang dahilan ay hindi nila maintindihan o naiintindihan kung ano ang pinakabuod at simpleng kahulugan ng panalangin. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay pagtawag ng isang anak sa kanyang ama. Ang panalangin ay pakikisama sa Panginoon sa bawat sandali, anuman ang sitwasyon. Ang panalangin ay pamumuhay sa tuwina, sa piling ng Diyos Ama. Kaagapay ang lumang pag-iisip na dapat maalis at mabago sa atin ay ang rebelding pag-iisip ng kasalanan ni Adan at ni Eva noong kinain nila ang bawal na bunga. Nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila ang mabuti at masama. Ang ibig sabihin, naging independent na sila sa Diyos. Inakala nila na kayang-kaya na nila ang magpasya kung ano ang mabuti at masama para sa kanila. Hindi na nila kailangang magtanong sa Diyos o humingi ng tulong at patnubay sa Diyos. Ang panalangin ay pag-alis ng ganyang rebelding kaisipan. Sa halip, ang panalangin ay ang pagkakaroon ng kababaang loob na kumikilala na ako ay walang magagawa sa ganang aking sarili lamang, kundi kailangan ko ang tulong ng Diyos tuwina. Kaya nga sa pananalangin ay lagi akong lalapit sa Diyos upang humingi ng patnubay at lakas para sa bawat pangyayari at pangangailangan sa buhay, maging maliit o malaki man. Sa aklat ng mga awit, kabanatang 123 sa mga talatang 1 at 2 ay makikita natin ang simpleng kahulugan ng panalangin. Ang sabi sa mga talatang ito, sa iyo'y aking itinitingin ang mga mata ko, o ikaw na sa kalangitan ay nakaupo sa trono, gaya ng mga mata ng mga alipin na nakatingin sa kamay ng kanilang Panginoon, gaya ng mga mata ng alilang babae na nakatingin sa kamay ng kanyang Panginoong babae. Gayon tumitingin ang aming mga mata sa Panginoon naming Diyos hanggang sa siya'y maawa sa amin. Kaagapay, ang panalangin ay walang tigil na pagtingin sa Diyos at paghihintay sa kanyang patnubay at saklolo. Ito ang ibig sabihin ng Hebrew chapter 12 verse 2, looking unto Jesus. Pagmasdan natin si Jesus, magagawa ba natin ito, kaagapay? Handa ba tayong laging ipako ang ating paningin at pag-asa sa Panginoong Jesus? Kung gagawin natin ang dalawang bagay na ito, magsaulo ng salita ng Diyos at laging ipako ang paningin kay Kristo, tiyak na babaguhin niya ang ating pag-iisip. Ikatlong hakbang, alamin at gawin ang kalooban ng Diyos. At sa tulong ng bagong pag-iisip, magagawa natin ang pangatlong hakbang na ipinag-uutos sa atin. Ito ang pangatlong hakbang mula sa Roma kabanatang 12, talatang 2, alamin at gawin ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay yaong mga bagay na ibig niyang gawin natin sa araw-araw. Ang kalooban ng Diyos ay laging naaayon sa kanyang kautusan. At lahat ng kautusan ng Diyos ay inilagay ni Kristo sa dalawang pangungusap lamang. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Mahalin mo ang kapwa tulad ng pagmamahal mo sa sarili. Amen? Kaagapay, sa susunod na mga pag-aaral natin ay higit nating liliwanagin ang tungkol sa kalooban ng Diyos. Magagampanan natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba't ibang relasyon at sitwasyon. Ang lahat ng ito ay tatalakayin sa Romans chapter 12 to Romans chapter 16. At bilang pagtatapos, kaagapay, ito ang hamon sa atin. Ano ang gagawin natin sa tatlong hakbang or 3 steps from Romans chapter 12 verse 2. Una, huwag tularan ang sanlibutan. Sa tulong ng Espiritu Santo, mangangako ba tayo na huwag nang padadala sa moda ng sanlibutan? Ikalawa, magbago ng pag-iisip. Sa tulong ng Espiritu Santo, nangangako ba tayo na babaguhin ang ating pag-iisip sa pamamagitan ng pagsasaulo ng salita ng Diyos at ng panalangin?
At ikatlo, alamin at gawin ang kalooban ng Diyos. Sa tulong ng Espiritu Santo, mangangako ba tayo na gagawin natin ang kalooban ng Diyos sa sandaling ito'y ipakita sa atin ng Diyos? Amen. Diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang 3 Steps in Serving God. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kaparehoreng oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZAS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.